is who you are, Father. That is who you are, oh God, Lord. You do wonders, Lord Jesus, that your people may not see, Father God. And thank you, Lord, for being there with us, oh God. Hallelujah. That is you, our Lord. That is who you Amen. Praise God. Napakaganda ng ating kanta. Pag ninamnam mo yung lyrics, talagang He is enough. The way maker, the promise keeper. And tugma siya sa topic natin ngayong araw. Ayan, sige po. Let us settle down yan. In God's perfect time, masisettle din natin. Wala nang talaga. Tanggal-tanggal ng upuan, tiklop-tiklop, ganyan. Praise God. The way maker, the promise keeper. That's why, ayan, okay na kayong lahat? Praise God. I am Sister Marge sa mga kapatid kong baguhan po na nandirito. Ayan. And I will be your preacher for today. Ayan. Kumusta po kayong lahat? Medyo mainit, no? Pero sa glory ni Lord, ayan, mukha tayong nasa winter wonderland. Ang ating puso ay parang nasa winter wonderland. Ayan, okay na po? Kayong lahat? Settled na po? So bear with us, medyo mainit. Pero nasa news po talaga na sobrang mainit today, ngayong araw na to. From the morning till the evening. Ayan, praise God. So ang topic po natin ngayon, I remain confident with God. Ayan, praise God. Gaano pa, kumusta ang ating confidence pagdating sa
Mga pangako ng Panginoon, kagaya ng kanta kanina, Waymaker, the Promise Keeper. Payag kay Lord, walang sablay. No? Glory to God, lahat ng pinangako niya. And if we remain confident with Him, it will come to pass. Praise God, no? Walang pangako ang Panginoon na hindi niya natupad. Lahat yan from Genesis to Revelation. Glory to God, walang palpak. Meron na bang pumalpak sa pangako ni Lord? Wala, no? Praise God. So we will remain confident with God because He is our only promise keeper. Ayan, praise the Lord. Nagtataka ako kasi kagabi sabi ko, parang gusto ko ding i-preach yung preach ko sa Abu Dhabi kahapon. But the Lord said no. Kaya pala, no, very perfect yung ating kanta. It is connected sa ating topic ngayong araw. Remain confident with God. Ayan, nakita natin yung drawing niya, no? Medyo, ano tayo ngayon? Babata. Ayan, praise God, mga cartoon, yung ginawa kong ano dyan, larawan. Para naman maiba, no? Tayo ay pabata ng pabata. Ayan, sa presence ni Lord, tayong lahat ay pabata ng pabata. Ayan! Yan ang kagandahan pag nasa presence ni Lord. Amen? Naalala ko dati, may nag-testify sa midweek. Hindi ko na lang banggitin kung sino. Na ramdam niya pag medyo nagkikip distance siya kay Lord. Kasi nag-iiba yung glow din ng mukha. That's why we should stick. Kailangan maging closer tayo to the closest way sa ating Panginoon. Amen? Praise God! Para po hindi tayo ma-outcast. Glory to God. And when we know na kung lumalayo tayo kay Lord, madami talagang mga obstacles na nangyayari sa ating buhay. So let us remain closer with God and remain confident with His promises. Ayan, praise God. Alin doon ang mga pangako mo pa, pangako ni Lord na gusto mo pang i-fulfill niya sa buhay mo. Amen? Ang sikreto, remain confident with God and His promises. Okay ba tayo doon? Amen. Praise God. May mga pagkakataon na, syempre, kung tayo ay nanghihina, no? Kahit naman we are already walking with the Lord, there are moments na tayo ay manghihina spiritually. Amen? But since we have the glory of the Lord already and we have this confidence that all His promises will come through, will come to pass, talagang ano lang, no? Lakad lang ng lakad. Sige lang. Hi, Brother Kumar. Amen. I will speak in Tagalog today. Okay? So, that's the good thing there. We will remain confident with God no matter what. So, kung titignan niyo yung ano doon, no? Yung nilagay kong larawan. Parang si Mr. Bean yata yan. Ayan, no? Napaka-confident niya, no? Na he will never fall. Kahit na bangin na yung ano, no? Ang the next na kanyang i-step. Pero nakita natin yung kamay ng Panginoon dyan, no? To catch Him whenever siya ay ma-fall. Amen? So, ganyan ang confident na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Na kung tayo ay pabagsak na, praise God, ang kamay niya ay nandyan pa. But of course, there are many ingredients naman, no? Kung paano natin ma-fulfill yung mga pangako ni Lord para mag-come to pass sa iyong buhay, kapatid. Amen? Hindi naman yung gumagawa tayo ng ayaw ng Lord and yet we are still confident with His promises. Siyempre, may mga do's and don'ts din ng Panginoon. Amen? Pero ang ating main topic ngayon, remain confident with God. Ayan. Ito yung gustong ipaabot ng ating Panginoon, that we will remain confident that no matter what, ang kanyang pangako sa atin ay kanyang tutuparin kung mag-i-stick tayo sa ating Panginoon. Amen? So again, it is your own choice. Ang aking trabaho ay to impart ang salita ng Panginoon and yung outcome niya, nasa sa inyo na po. Ayan, praise God. Okay lang po kayo dyan? Mainit? Okay lang, no? Amen, praise God. Amen, sa ano po tayo? Ating ayan. In Matthew 6:9-10, kailangan ko sumunod sa oras. Ayan. This then, sa Abu Dhabi, very, strict sa oras eh. Glory to God. Matthew 6:9-10. Sabi niya dyan,
This then is how you should pray. Ayan. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Nalalaman natin itong na to, no, chapter. Siguro lahat tayo ay nabasa na, no? If you are really confident, kasi ang gusto ng Panginoon, ang gusto talaga niya para sa atin, we should not suffer here, dito sa earth. Kaya ang gusto niya, yung mga kung anong nandoon sa langit, gusto niya dito sa lupa, we could encounter already. Ang gusto ng Panginoon dito sa lupa, ma-encounter mo na rin yung mga pangako niya. Glory to God. Amen. Kaya sabi niya dyan, no, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth. Dito na din sa lupa. Gusto ng Panginoon, dito pa lang sa lupa, nananagana na tayo. Dito pa lang sa lupa, nai-encounter na natin yung glory ng Panginoon at ang kanyang napakagandang mga promises. Amen? Praise God. Pero, may pero pa din yan, syempre. The thing is, at ang napakahirap gawin ay ang sumunod. And ito talaga yung nagiging downfall natin. Amen? Pero walang ibang hinangad ang ating Panginoon, kundi ang kabutihan nating lahat dito pa lang sa lupa. Amen? Na kung anong meron siyang glory sa langit, gusto niya, kapatid, ma-encounter mo dito na rin sa lupa. Amen? Dapat sa atin wala nang naghihirap. Amen? Maghirap ka man, it should be for a little while, dahil yun ang gusto ni Lord. Hindi yung forever kang naghihirap. Maybe we have to test. I-test natin yung ating pananampalataya, no? Am I getting closer to God? Or medyo nalalayo ako sa Panginoon? Kasi only two things lang naman eh. Are you drawing closer to God or are you drawing farther from the Lord? Amen? Parang yung topic ko sa Abu Dhabi, nag-i-increase ba ang Panginoon sa buhay mo, kapatid? Or nag-decrease? At sarili mo pa rin ang siyang nasusunod. He must increase. And we must decrease. That is the only way para makamtan natin tong sinasabi ng ating Panginoon dito. Your kingdom come, your will be done on earth. Glory to God. Dapat nagniningning na yung ating mga mukha, no? Tingnan mo nga yung katabi mo kung nagniningning ang mukha. Praise God. Amen. Kitang-kita ba ang glory ni Lord sa mukha ng iyong kapatid? Amen. Yan ang gusto ng ating Panginoon, no? Kung magniningning ang iyong mukha sa kalangitan, here on earth, gusto ng Panginoon, ganun na tayo. Amen. Praise God. Gusto ng Panginoon, dito pa lang sa lupa, you are already encountering His goodness. Pero ang sikreto, more of Him and less of us. Draw closer to God. Closer pa, kapatid. Closer. Come closer. Sa dami na nating testimony na narinig, no? Amen. When I started to stay apart from the Lord, ganito ang nangyari sa akin. You know, it's not for them. It is for us. Para maging lesson sa ating lahat. Amen. Na ang paglayo sa Panginoon, talaga namang there are outcome. Amen. Praise God. Kaya lalayo pa ba tayo sa ating Panginoon? Or we will just remain confident in His promises. Amen? Kasi kung malapit ka sa Lord, talagang meron kang confidence. Confident ako na itong sinasabi ng Book of Matthew dito, I will already encounter the goodness of God dito pa lang sa lupa. As it is in heaven, sabi niya dyan, no? Praise God. Amen? Amen po ba? Pwede po kayong uminom. I know na napakainit, so pwede pong uminom. Kung gusto niyo ng ice cubes, pwede rin mag-request. May ice cubes ba tayo? Amen. Medyo patalastas po. Ayan. Sino po ang gusto mag-testimony? Sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So, nakita natin, no? Napakabuti ni Lord. Pero lahat ng kabutihan gagawin niya sa atin, syempre, kailangan ng sukli. Hindi naman pwedeng gawa lang siya ng gawa ng kabutihan. And tayo, we are returning back in a very wrong way. Amen. So how do we expect God, no? Parang sa mga anak lang natin yan. Very common na ginagawa natin. Example, mag-a-award ka ba sa anak mo na iba ang ginagawa? Amen. Glory to God. Siyempre hindi, no? Praise God.
Bibilan mo ba yan ng kanyang mga kiniklaim na mga regalo kung iba yung kanyang ginagawa? Definitely not. Amen? Praise God. Siyempre, bubuhayin mo pa rin yung anak mo. It's common. Pero yung mga extra gifts na kanyang hihingin, ibibigay mo ba? Of course not. Glory to God, no? Amen. Kaya kailangan, sabi niya dito, amen, this is how we should pray. And this confidence of praying, alam niya, glory to God, na siya ay napaka-close niya sa ating Panginoon. Amen? Praise God. So, one thing that we should do is to really seek the Lord. Seek the Lord. Tama yung sabi ni Sister Nena kanina, no? Seek the Lord. Amen? Unahin mo ang Panginoon. Glory to God. And then you will see what follows. Amen? Tayong lahat ay blessed. We are also blessed. Na tayong lahat ay nandito. Amen? We are blessed. Brother Kumar is blessed that you are here, brother. Amen? Praise God. So, ang katigasan ng ulo, kailangan na natin siyang i-set aside. Hindi siya naaayon para maging confident tayo sa pangako ng ating Panginoon. And when you know that you are obeying the Lord, ang confidence talaga naman. Amen. Nandyan lang yan. Hindi ka maaano, kapatid. Because all His promises will come to pass. Pero ang sikreto, draw closer to God. Amen. More of Him and less of you. Parang tinanong ko sa Abu Dhabi kahapon, no? I-connect ko na lang. Kasi ang mga Word of God naman, connected lahat yan, no? Tinanong ko sila sa Abu Dhabi, do you love God? Do you love Jesus? Sabi ng lahat, yes. Dito, do we love God? Yes. Yes. But it's all a lie, actually. Hindi siya proven pa that we really love God. It's not yet proven. Si Peter ba, sinabi niyang mahal niya si Lord? Yes, he did. Lord, mahal na mahal kita. Iwanan ka ng lahat, hindi kita iiwanan, Lord, sabi ni Peter, no? Praise God. Pero iniwanan ba niya si Lord? Pinagkalulong ba niya ang pangalan ni Lord? Of course. When you denied na kasama mo si Lord, dinenay mo na rin ang pangalan ng Panginoon. And when you do wrong things na hindi ayon sa mata ng Panginoon, do you deny the name of the Lord? Of course. Wala tayong pagkakaiba kay Peter. Amen? That's why we should stop saying we love the Lord, no? Kasi hindi natin talaga siya mapapatunayan. There's no way that we could prove that we love the Lord. Stable ba ang ating faith araw-araw? Hindi, di ba? So we don't love the Lord. Amen? Praise God. Because if you really love the Lord, dapat stable ang iyong faith. Glory to God. Dapat pag naghihina ka, you will remember the name of the Lord. Pero ang nangyayari ngayon, iba na eh. Pag nanghihina, they will decide not to come to church. Pag nanghihina, they will decide not to attend the Bible study. And they will decide na matulog na lang, no? Amen? But that's not the way. Kasi wala tayong pinagkaiba kay Peter. Amen? And we said we love the Lord. Mas maigi, be like John. Kasi si John, sa kanyang salita, he acknowledged that Jesus loved him first. That's why he could love others. He acknowledged that Jesus loved him first. That's why he could do things na hindi siya nahihirapan. Amen? So pag nahihirapan ka, kapatid, huwag mo na lang isipin na mahal mo si Lord kasi hindi stable yan. Parang pagmamahal lang yan ng human na pag-ibig. Amen? Praise God. Ang pag-ibig ng asawa mo, it could fail. Ang pag-ibig ng boyfriend or girlfriend mo, it could fail. Amen? Kaya huwag mong sabihin, mahal na mahal mo si sister. Kasi maglalaho din yan. Tignan nyo tuloy, single pa si Sister Daisy. Di ba, Day, no? Nangako, Day, tapos, di naman. So, ganun yung pag-ibig natin kay Lord. It's better that we could remember, no? Be like John. He acknowledged that Jesus loved him first. Kaya hindi siya nahihirapan, no, na gumawa ng gawain ng Panginoon. Kasi ang inaalala niya, ganito ako minahal ni Lord, so bakit ako tatamarin ng church? Minahal ako ng Panginoon, so bakit hindi ako attend Bible study? Hindi ko na mahal mo ang Lord. Mahal ko ang Panginoon, kaya ako nandito sa church. No. Next Sunday, you do not know kung ano ang level ng iyong faith, no? So, mahal mo ba si Lord? No. Kasi hindi mo talaga magawang stable, no, ang iyong faith. Glory to God. So now, the question, how
how you will remain confident sa promises ni Lord? Wala. Kasi pabago-bago talaga tayo ng sitwasyon ng flow ng ating faith, pabago-bago. So I would rather say, be like John. He acknowledged that Jesus loved him para hindi ka makaramdam ng kapaguran, kapatid. Amen? Ang parati mong isipin, mahal ka ni Lord. Amen? Huwag mo na lang sabihin, mahal mo si Lord. Fake yan. Oo. Sinasabi ko sa inyo, fake yan. Hindi nyo mapatunayan talagang mahal nyo si Lord. Oo. Nagsusway-sway parati ang ating pananampalataya eh. Glory to God. Ngayon, okay ka. Next week, you do not know. Amen? Kaya ang alalahanin natin, Jesus loved us first. Amen? That's why we are still able to stand no matter what. Sorry po. So it's better na be like John. Amen? Okay po ba tayo doon? Amen? So that you can remain confident sa pangako ni Lord. Let us remember how He loved us. Si Peter, kagaya sinabi ko sa Abu Dhabi, brag ng brag si Peter, mayabang. I love you, Lord. Amen? I'll never leave you, even if lahat sila iniwanan ka na, Lord. Brag ka ng brag, I love you, Lord. I love you, Lord. Pero the confidence, the level ng ating pananampalataya, it's not really sufficient to say that we love the Lord. Kasi nagwiggle-wiggle ang iyong pananampalataya. Amen? Is it the love that we call na mahal natin ang Panginoon? No, it's not. So wag na lang nating i-brag, no, that we love Jesus Christ. Baka pag dumating yung araw, maging katulad natin si Peter. Peter, kasama mo si Jesus Christ, di ba? Hindi O, di ba? Hindi ko siya kakilala, ha? Hindi. Pareho kayo ng accent, eh. Hindi, Ilocano ko, Bisaya siya. Diba? Praise God. So, be like John. Amen. Peter talaga sabi nung babae, diba? Peter talagang kasama mo si Lord Amen? You have the same accent. Hindi. Anong ginawa ni Peter? He kept distance away from the Lord. Para huwag na lang siyang pagbintangan na best friend niya si Jesus Christ. Glory to God, no? At sabi nga, nakihalubilo na siya doon sa mga naghahanap kay Kristo. Sa mga guards, sa mga security guards, nakahalubilo na lang doon si Peter, no? Amen? So, when times na mangyari iyon, paano tayo magkakaroon ng confidence? I will remain confident of this, that I will see the glory of the Lord in the land of the living. Parang ang hirap, no? Kasi sa every problema na ating tinatahak, nalalaglag tayo We are like Peter. Amen? Praise God. Sabi ko nga sa Abu Dhabi, lalo na sa mga manliligaw pa, bro, di ba born again ka? Kasi nga Catholic or other religion yung iyong iniirog. Di ba born again ka? Kasamahan mo si Pastor Ali? Hindi Hindi ko kilala yan si Pastor Ali. Para lang mapasagot mo yung crush mo, no? Praise God. Hindi po ako born again, Diba? So you are Peter. Amen? Pag may problema, nangihina ka, sino ang pinupuntahan mo? Si Lord ba? Hindi. So you are like Peter. Nakiki-warm up ka sa mundo. So you are like Peter. Mahirap. Amen? That's why to quantify the quality of our faith na sinasabi natin mahal natin si Lord, fail. Kulang yan. Kulang. Ako man hindi ko masabi na, Lord, ito na ba yung quality ng faith na iyong hinahanap? That I could say that I really love you? Hindi ko din masabi. Kaya lahat tayo dito, no, we could not quantify. Lord, ito ba yung quality ng iyong faith na tinatawag that I could say, I love you, Lord? Wag na. Baka bukas anong mangyari? I love you, Lord ka dyan. Glory to God. So isipin na lang natin kung gaano nag-sacrifice ang Panginoon sa atin. Amen? That we could move forward. Kay Sister Nena, ang ganda nung patotoo niya kanina, no? The Lord wants you to serve Him, pero nahihirapan siya. Amen? So, let us see what are the hindrances. Glory to God. So, ang ganda ng prayer sa kanya ni Pastor Eloy. Glory to God. Amen? Sabi niya dyan, 2 Corinthians 4:10,
through suffering, our bodies continue to share in the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be seen in our bodies. So napakaganda no, as we wait. Glory to God. Through suffering, may suffering talaga. Pero, kung kilala na, if we know God already, glory to God, Sister Judith, saan Sister Judith? Day, explain mo kay Kumario. Preaching ko, Day. Praise God. Amen, no? Si Sister Nena pala, closer kay Brother Kumar. So nakita natin dyan, through sufferings, our bodies continue to share in the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be seen in our bodies. Kailangan talagang ma-impart natin siya. Amen? Praise God. Na nagniningning ka, nakikita si Kristo sa iyong buhay. Sa mukha mo pa lang. Tignan mo ulit yung katabi mo. Sino nakikita mo? Praise God. Si Kristo na ba? Dapat si Kristo na nakikita natin sa mukha ng ating mga kapatid, no? Amen. That means that they are really staying na stable, very close to God. Amen. Very important po yan na maging stable yung ating relationship sa ating Panginoon. Amen. Huwag tayong makampante. Amen. Glory to God. Ang mga pinagdaanan natin, level 2 pa lang yan. Amen. Wala pa sa level 5. Kaya we should be very, very aware. No? Amen? So ituloy ko lang po kasi diretso naman to at ang bilis ng oras. 2 Corinthians 4:11, yes, we live under constant danger of death. Ayan. Because we serve Jesus. Gusto mo pa bang mag-serve kay Lord? Yes, we live under constant danger of death because we serve Jesus. Kasama talaga yan, no, when we are serving the Lord. Amen? So that the life of Jesus will be evident in our dying bodies. Sa pagsuserve kay Lord, nasa danger of death ka talaga. Amen? Hindi pa tayo dumaan or humantong to that point, no, that we are constant danger of death. Wala pa. Puyat pa lang ang ating pinagdadaanan dito eh. Glory to God. Puyat pa lang ang ating pinag-uusapan sa ating mga pagpapagal. Amen? Praise God. Tapikin mo ang iyong katabi. Mamaya ka mag-nap. Ayan. Mamaya kayo mag-nap. After nyo kumain, mas masarap matulog after kumain, di ba? Ayan. Para sabi niya, so that the life of Jesus will be evident in your dying bodies. Amen. Though you are physically growing weary, sabi nga, pero sabi niya dyan, if you have Jesus Christ, nagiging kalakasan mo siya ulit. Praise God. And you will remain confident. Amen? Sa kanyang mga pangako. Kaya sa atin, bawal ang manghina spiritually. Glory to God. Amen? May nanghihina ba spiritually sa atin? Ituloy ko na lang. Ang bilis talaga ng oras. 2 Corinthians 4:12. So we live in the face of death. Sabihin na naman nila, puro death ang preaching ngayon. Nakakatakot. Amen? But this has resulted in eternal life for you. Ayan. So sa mga paghihirap mo, remain confident sa mga pangako ni Lord. Ang result niyan, eternal life for you. Hindi kay pastor. For us. Glory to God. Amen? Resulted in eternal life for you. Kaya napakaganda po, no? ng pangako ng ating Panginoon. Magsuserve ka lang, libre. Amen? Praise God. Napakadaming mga makukuha natin in serving the Lord. Amen? Anong tawag nito? If you will believe, if you will become a follower of God, na katulad ni John. Again, not Peter. Amen? Praise God. And it says there, resulted in eternal life for you. Lahat tayo, di ba, gusto niyong pumunta sa langit. Gusto natin pumunta sa langit. Amen? So let us not waste any single time, no? Kasi hindi natin alam yung buhay. Yung katrabaho nga ni Pastor Jimmy, ang bata pa niya, he was diagnosed with colon cancer. Hindi alam na in few days mamamatay na. No? Praise God. So while we have these chances in knowing and drawing closer to God to increase more of Him, let us take every opportunity. Amen? Huwag na tayong patamad-tamad. Huwag na nating sabihin, mahal natin si Kristo. Jesus loved us. Amen? And that's why you are able to do yung mga imposibleng bagay. Ngayon, kaya mo nang magpuyat for the glory of God. Amen? Praise God.
not naman to the point na, maka-absent ka na para, wag naman, ayan. Because God is a God of order. 2 Corinthians 4:13, but we continue to preach because we have the same kind of faith the psalmist had when he said, I believed in God, so I spoke. Do we all believe in God? So you speak. So you have to speak out ang kanyang kabutihan, no? Amen? So paano magkakaroon ng hope ang mga kapatiran natin na hindi pa nakakakilala kay Kristo if we do not want to speak? Glory to God. Amen? Parang makakuha ko lang ulit sa libing ng tatay ko. Nag-doubt din ako doon. Sabi ko, Lord, hindi kaya ako anong tawag nito? Yung mga kamag-anak ng mother ko. Because sana nanonood sila, no? Kasi talagang ayaw nila itong belief, itong relasyon na ginawa ko sa Panginoon. They are really, ayaw nila. Amen? And that day, nung libing ng tatay ko, I decided and I stand. Sabi ko, kailangan talaga that we could speak sa pangalan ng Panginoon. This is the right chance. They will accept or not, I do not care. Amen? So, kailangan maging ganun na tayo, no? I believed in God, so I spoke. Sabi niya dyan, no? Glory to God. Kahit na maging persecutor mo sila, that doesn't matter. That one day, nung burol pala ng tatay ko, no? Nakita ko doon yung dati kong pinipersecute na mga born again na relatives namin. So, nung nakita ko sila, hiyang-hiya talaga ako. Parang gusto kong lumubog eh. Kasi noon, nung kabataan ko, high school ako, sila yung unang family na nakita ko na born again sa relatives ko. And I really pinipersecute namin sila, kasama ko doon. Tapos nung libing ng tatay ko, nung burol, nakita ko silang family. Hiyang-hiya talaga ako, hindi ko alam. And they called me Pastora. Nagulat ako. Nahiya talaga ako. Sabi ko, grabe. And they reminded me, naalala mo nung hindi pa daw ako born again. Yes, of course, I remembered. Nag-story talaga ako. Amen. Glory to God. And ang ginawa ko, talagang I did my part. I believed in God, so I spoke. Sabi niya dyan, no? Glory to God. Paano nga magkakaroon ng hope ang mga hindi pa nakakakilala kay Kristo if we will not speak? Amen? Praise God. So nakakatuwa ang ating mga bagong kapatid na nandito. They decided to come. Amen? 2 Corinthians 4:14, we know that God who raised the Lord Jesus will also raise us with Jesus and present us to Himself together with you. Napakaganda ng plano ng Panginoon, no? Amen? The God the Father who raised the Lord Jesus Christ will also raise us up. Amen? Kaya sa atin, if you have confidence sa mga pangako ni Lord, ang Panginoon mismo ang magtatayo sa atin. Amen? Glory to God. Kaya tayong lahat ay nagpupursige. We are striving harder, sabi nga. We are trying our very best. Kung nagtatry ka, kapatid, ha? Na mag-draw closer tayo sa ating Panginoon. That, sabi nga, John 3:30, He must increase and we must decrease. Kailangan konti na lang yung ikaw. Si Lord na lang dapat ang namamalagi sa puso mo. Amen? And it will be easier for you na tahakin ang mga susunod na kabanata ng iyong buhay. Excited na ba kayo sa susunod na kabanata ng inyong buhay? Ako, sobrang excited ako. Amen? Malapit na tayo matapos. In Matthew 23:37, sabi niya dyan, ito yung problema eh, bakit tayo nalalayo sa ating Panginoon? Amen? Ang sarap ng background, no? Maulan, may manok. Glory to God. Tinola. Tinola ba ang ulam mamaya? Nilaga, ayan. Sabi, in Matthew 23:37, O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones God's messengers. Ako to dati. Nakakahiya. Nahiyang-hiya talaga ako. How often I have wanted to gather your children together as a hen protects her chicks beneath her wings. But you wouldn't let me. Grabe no, si Lord na, oh Jerusalem, Jerusalem. Sabi nga ni Elder Michael kanina, sino ang city ng Panginoon? Tayo. Sino tong Jerusalem? Tayo. Amen? Oh Jerusalem, Jerusalem. Etong mga taga JCKC, no? Praise God. Gustong-gusto kayong i-gather ni Lord like His own children, parang inahin, no? Na pinoprotektahan niya ang kanyang mga anak.
Parang tingnan nyo yung larawan dyan. Amen? Yung hen ang nagsasacrifice para lang ma-protect yung kanyang mga anak. Ito yung gustong gawin sa atin ng Panginoon. I-cover niya tayo under her wings, no? But sabi niya dyan, but you wouldn't let me. Maya may tumatakas. No? Amen? Parang dyan, no? Halos hindi na nga magkasya. And maybe may tatakas. Ganon din siguro ang sitwasyon natin. Takas ka ng takas, kapatid. Gusto kang kupkupin ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Ayan. Praise God. Ano ang sagot? Siya daw ba? Mahilig tayong tumakas no, Lord. Gusto ni Lord kupkupin kita, anak. Hindi na, Lord. Kasi pag kinupkup mo ko, may rules and regulations eh. Amen. Praise God. Gusto ko ng freedom, Lord. Oh, ngayon, gusto mo pala ng freedom. Paano makakamtan yung mga pangako ni Lord? If you want your own freedom. Amen. Praise God. Okay lang po kayo dyan sa likod. So next week, baliktad naman. Itong mga nandito dyan, dito naman kayo sa harap. Ayan. Agree ba? Agree? Agree kayo? Amen! Praise God! Ayan. Next week, ganun ang ating Oo, si Elder Criseldal, nakikita niya lahat. So ganun ang setup natin. Next week, joke lang po. Pero kung siseryosohin ng mga tagalikod, much better, di ba? Kasi medyo malamig-lamig doon. Ayan. Ayan, kagaya nga ng Matthew 23:37, magpasakop tayo. Under God's protection, no? Amen. Ito yung kulang. Amen. Sabi ko nga kanina, parati tayong nag-step away sa ating Panginoon, kaya hindi niya tayo masecure. Amen. Kaya tayo minsan ay dumaranas ng mga unbelievable na problema. Bakit ganito puro na lang problema, no? Baka choice mo, kapatid, na sabi nga, you wouldn't let me cover you, sabi ni Lord. Baka ikaw din ang may sala, di ba? Baka ayaw mong magpa-protect sa ating Panginoon. Glory to God. Kaya it is very important na under ng wings lang tayo ng ating Panginoon, di ba? Kasi ganyan ang mangyayari sa na yan. Pag dumating ang bagyo ng buhay mo, secured ka, kapatid. Kasi ang sabi nga dyan, no, ang wings nung inahin ang kanyang kinover, no, sa maulan na lugar, na ating tema. Amen? Praise God. Agree ba kayo lahat doon? Amen? Stay in God's protection. Amen? Huwag tayong, alam mo yun, nagmamarunong. I know that we are all intelligent enough. Pero mas maganda kung under tayo ng protection ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Mas maganda ang buhay. Amen? Praise the Lord. Agree kayo doon? Siyempre naman, no? Praise God. Psalm 91:4. I have 9 minutes. Psalms 91:4. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Grabe. So that you will remain confident. Magpa-cover ka sa pakpak ng Panginoon, kapatid. Amen? Hindi sa pakpak ng kung kanino. Glory to God. Agree ba kayo doon? Marami naman talagang klase ng pakpak. Pero mas maganda kung wings ni Lord. Protection under His wings. Because it says there, He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Ayan. Praise God. Palapakan po natin si Lord. Ayan. Okay pa kayo? Wala pang inaantok? Wala pa. Sige. 30 minutes pa. So, napakaganda ng illustration natin, no? Amen. Ayan, no, may isang patakas na malapit ng tumakas. Praise God na sumisilip. Oops, ganyan, no? Nakatingin kaya si pastor? O, di ba? Praise God. O hindi nakatingin si pastor? O, sige. So, ganun yung ating, mentality. Very normal mentality. Kahit naman sa ang church. But we keep on teaching the Word of God, no? Para, sabi nga, we could be covered under God's protection. Amen? Praise God. Para tayong mga ulila, no? Amen? Na nasa shelter ng Bahay Kalinga. Ayan, tama ba yun? Bahay Kalinga.
Ayan, ginawang bahay kalinga ng mga manok ang kanilang inahin. So, ganun din tayo, no? Praise God. So, it is very good na we remain. That's why sabi nga, how you will remain confident kung panay ang takas mo. Tatakas ka na naman, ayaw mo na namang mag-serve, ayaw mo na namang mag-church, ayaw mo na namang umattend ng Bible studies. Kaya, sabi ko nga, totoo, no, na sometimes we are like Peter. We keep on running away. And then we brag that we love Jesus Christ. Come on, guys. Sabi nga, di ba? Wag na. Amen. And ito yung ating last verse. Psalm 27:13. Ito yung ating kanina. Ayan. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Ayan. Gustong ipalasap ng Panginoon sa atin yung, anak, be confident. Ilagay mo lang dyan yung confidence mo, anak, because everything that I have promised you, it will come to pass. Mangyayari lahat yan, pero mag-antay ka lang. And during your waiting period, syempre meron ka ding part. Huwag naman during your waiting period, iba na yung ginagawa natin, no? Praise the Lord. Lord, ang tagal naman kasi, hindi na ako makapag-antay. Glory to God. Amen. Again, you are like Peter. Hindi ka nakapag-antay kung anong mangyayari sa'yo pag sinabi mong, yes, kilala ko si Kristo. But you denied. Amen. So sabi niya dyan, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Dito pa lang sa lupa, dapat kapatid, na-experience mo na kung paano magkaroon ng langit dito sa lupa. Kasi yun ang gusto ng Panginoon na makamtan natin. The joy, the peace, hindi tayo yung kung anong kakainin natin bukas, hahanapin pa natin. No, ayaw ni Lord yun. Amen? Kailangan talagang under His protection. Amen? Praise God. And remain confident that you will see the goodness of the Lord dito pa lang sa lupa. Hindi, sabi nga ng Psalm, di ba, hindi ka pagkukulangin. Yung araw-araw mong kakainin, He will provide. Hindi ka maghihirap kung paano mo siya i-fulfill. Hindi ka maghihirap kung kanino ka manghihiram ng pera. Because the Lord will provide. At kung ano yung gusto niyang lasapin mo sa langit, dito pa lang sa lupa, you should experience already. Dito pa lang sa lupa, dapat na-experience na natin. Kung hindi pa, tanungin natin ang ating sarili, no? Lord, bakit hindi ko pa nararamdaman yung goodness mo dito sa the land of the living? Saan ba yun? Dito sa mundo. Bakit, Lord, ang hirap ko siyang ma-encounter? Good question. Test of faith. Kailangan mong i-test. Lord, anong level na ba ang aking pananampalataya? Lord, anong level na ba ang paniniwala ko sa iyo? Am I really increasing yung sinasabing more of you and less of me? O yung sarili ko pa din yung parati kong sinusunod? Glory to God. Amen. That's why we should be confident that you will see the goodness of the Lord in the land of the living. Dito sa lupa, walang maghihirap. Ang mga anak ni Kristo, wala dapat naghihirap. Amen? Agree ba tayo doon? Maghirap ka man, it's just for a while. Huwag naman yung buong buhay mo sa Dubai, naghihirap ka. Kung dito ka nilagay ng Panginoon, there is a purpose. Ang problema doon, isik mo si Lord. Para makamtan mo yung sinasabing goodness of the Lord in the land of the living. There is a purpose. Bakit ka sa Dubai nilagay? And kailangan dito sa Dubai, makamtan mo kung ano yung mga blessings na gusto ni Lord para sa ating lahat. Amen? Praise God. Or hindi yung 20 years na tayo dito sa Dubai, parang hirap na hirap pa rin tayo. Glory to God. It is really the time to seek. Tignan natin kung ano yung nilalaman ng ating puso. Baka hindi pa tayo totally na naging closer sa ating Panginoon. Amen? So that's why in Psalm 27:13, binabalik ng Panginoon, gusto niya that we remain confident of Him. Amen? And tandaan po natin yung ating parte. May part tayo dyan. Hindi lang maging confident ka parang si Juan Tamad, no? Nakahiga, inaantay niyang mahulog yung prutas. Pwede ba yun? Pag mahulog man yun, bulok na. Or overripe na siya. Glory to God. So wag tayong ganon. We should do our part para yung pangako ng Panginoon sa Psalm 27:13, it will come to pass. Amen? Amen ba tayong lahat doon?
Okay lang po kayo? Anong topic ngayon? Glory to God. Very good. Lahat ng naka-remember. Amen? So lahat tayo ay makaka-encounter ng goodness ng ating Panginoon dito pa lang sa lupa. Ang Panginoon ang nagsabi. That's why we should fulfill kung ano din yung promises natin sa Kanya. Para hindi mahirapan, be like John. Amen? Remember how the Lord God loved you first. Amen? And stop bragging that you love Jesus like Peter. Like Peter does. Kasi hindi niya yun na-fulfill. Amen? Sinungaling ka, Peter. Glory to God. Amen? So huwag tayong maging katulad ni Peter. Amen? Si Peter nga, di ba, alagad ni Lord, parating buntot-buntot pa ng ating Panginoon, di ba? And yet he failed. Tayo pa kaya? Glory to God na madami pang palya sa atin, no? And let me tell you, sinabi ko kanina, madami pa tayong pagdadaan ng problema. Amen? That's why we should remain confident that during those trials, we will overcome. Amen? Tignan nyo yung ating illustration. Wala siyang takot. Kahit na bangin na yung susunod na step niya. Amen? So, let us all stand po. I hope meron kayong natutunan ngayong araw to. Let us all stand. Para hanggang benediction, may energy pa kayo. Ayan, praise God. And let us all pray. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, for today. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa. I pray that you have opened every spiritual ears and their understanding, Father, na maalala nila, Panginoon, ang kanilang mga pangako sa iyo, Lord. Father, allow us, hallelujah, Lord, to be confident in you, Father, and all your promises. Panginoon, strengthen my brethren, O God, Lord, sa kanilang mga panghihina, Lord Jesus. You know what they are going through, Father God. You know them so well. You know them by name, O God, Lord. And speak, Father, hallelujah, Lord. Great revival be upon them right now in the name of Jesus. That whatever they are encountering, hallelujah, Lord Jesus, their hearts, their minds will be renewed in the name of Jesus. Father, hallelujah, be with us hanggang sa benediction, Lord. And allow us, Father God, to be awake till then. Hallelujah. This is all I ask in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Nasa second part na po tayo ng ating program, our tithes and offering. Pwede po pa nagsabihin, confident. Amen. So in giving, we should also have a confidence in God. Amen. That the Lord can able to supply all our needs according to His richness and His glory. Amen. So confidence is very important in all the things that we are doing, most especially if we're doing it to God. Amen. So now we are in our tithes and offering. Allow me to read in Romans 2:18 to 22. I will read it in Tagalog. Sabi po dyan, praise. Sabi po dyan, sabi mo ay alam mo ang kanyang kalooban at ang mabubuting bagay, sapagkat itinuro ito sa iyo ng kautusan. Ang palagay mo ay taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng mga nasa kadiliman.